E. This meeting is being recorded. Teka, yung kung maalala ginawa natin to. Yung A ginawa, sige, tingnan natin yung D. 3 tangent squared px plus q times p secant squared px plus q. Okay? And then ito, p cosine of px cosine of qx minus q sine of px sine of qx over cosine squared qx. Okay. Patingin ng F. M tangent px cosine mx minus p sine mx secant squared px tangent squared of px. Okay, that's slowly high. Sige. Okay, so number 7 naman. Number 5 po. Yun hindi po nilaftawan niya last Oh, sige. Kaya, sige. Tingnan natin yung number 5. So, negative 4 over x squared cosine of 4 over x. Tapos, negative, so 3 over x squared sine of 3 over x. Yung C, negative 5 over x squared secant squared 5x. Yung D, so left, bakit? Teka. Okay, so, sige, 2 sine 3x. Bakit nawala, di ba may x square sa loob? Tingnan mo yung ano, yung sa letter D. Sine squared of 3x squared. Sine squared 3x. Natanggal po yung natanggal po yung 2 sa loob. So dapat may exponent na dito pa lang sa first line eh. So 2 sine of 3x squared. Okay, tapos yung 3 cosine of 3x. Ang derivative ng sine of 3x squared is ayun. Nawala yung mga square. Hindi po na pala po natanggal. Yung derivative ng sine squared 3x squared naging 2 sine 3x squared. Tapos ang chinenroll po yung sine 3x squared itself. 3x squared. Yun. Walang square dito. Okay, tapos yung derivative 6x minus tapos negative sine of 1 over x, negative 1 over x squared. Okay. So 12 sine 3x squared cosine 3x squared minus 1 over x squared sine of 1 over x. Tapos yung e, okay, secant squared 3x. Bakit? Sige. So, ang ginawa mo yung sine and secant. So, or pwede ring 6 tangent 3x secant squared 3x. Okay, sige. Pareho lang sila. Yung next, yung F, negative 9 cotangent of 3x plus pi, cosecant of 3x plus pi. Okay. So, panay chain rule, ano? Opo. Secant of
4 sine of 3x plus tapos 4, okay, negative 12 sine of 3x minus pi, 24 sine of 4x plus pi over 2, secant to the fourth of Wala. Paano message? Wala. Sir? Wala. Pinin mo ba kami? Ayan, meron siya. hello? Ayun Yes, po. sir. Po. Teka, naririnig ba ako? Nadidinig. Narinig po. Apo. Sige. Number 7. Kasi okay na to. Hmm. So, ang derivative, 6x cosine of 2x plus 3 sine of 2x and then substitute negative 3.28. Teka, ano yung nasunod? Ayun. Yung possible mistake lang dito ay radian mode. Pag hindi naka-radian mode, maglolo ko yan. So, Hindi, yun yun po lang. yun po yung RIP moment. Pag alasi po na sa exam po, tapos tama na lahat except yung hindi naka-radian mode, naka-degree mode. Oo nga. So, yun lang. Ano yun eh. Nilagyan ko ng note yung solution ko kasi common mistake siya eh. Ano yun? Okay, given that, so, ang derivative, nag-loady high ka. Sige. Tapos, negative 4 point, ano. Ang ginawa ko kasi biniyak ko siya into 3 half tangent x to the negative 1 plus sine x over 2 tangent x. Pero that's also going to work. Opo. Okay. Yung number 9, patingin. So, 1 half square root of sine x minus 4 tangent x cosine x minus 4 secant squared x. Okay. So, pag in-evaluate, negative 3.78. Sige. Number 10 naman. Okay. Such that, so h equals 8, k equals 6. Okay. Number 11, patingin. Find the value of a plus b. Okay, so ang derivative, tapos yung second derivative, okay, so, and then factor. So a plus b equals 8. Sige. Yung number 12 naman. Yung 12. Ayun, 12. Sige. Mhm. So, give that.
value of P and of so differentiate. So 1/3 6 plus 2 tangent of x. Bakit may square? Kaya, intindihin ko lang. 1/3 to the 2/3. Okay. So to the negative 2/3. And then yung derivative na nasa loob, 2 secant squared x. And compare. So P is 2, Q equals 3. Actually, pag tingnan mo yan, indeterminate talaga yan eh. Kasi kung ang P ay 2/3 at Q equals 1, it's still the same, di ba? Pero That's the ratio. meron lang siyang, pero ano yan eh, in here, mukhang ang ini-expect lang ay integers in lowest form. So, parang ano yun, hidden assumption dito eh. So, P equals 2, Q equals 3. Okay. Ngayon, punta tayo na sa next, yung derivative. Tingnan natin yung next section, which is yung derivative ng ln. So, hindi ko po prove yan na yung derivative ng ln ay 1 over x. Tingnan mo yung ginawa ng book. Graphing lang po. Ginraph lang niya eh. Tapos, minatch na, okay, yung slope nga equals 1 over x. Pero hindi niya pinakita. Ang problema kasi, kung gusto mong i-prove yan, yung definition ng ln is actually an integral. Pwede pa pala discuss yung wait. So, ln po pala is integral? It's an integral. It's a definite integral, which we'll talk about later pa. It's not in the book, I think, kasi ina-assume mas advanced topic siya eh. Pero definite integral siya. Pwede siyang i-define as an inverse of e to the x, and may theorem din to get the derivative of an inverse. Pero, hindi rin siya kasi outside the scope of this book din siya eh. So yung na yan, yung theorems na gano'n, gagawin natin sa second pass natin through calculus. Ito kasi, di ba, O-level mathematics to. Yung A-level, doon gagawin yan. Or kung sa UP, that's math 21 to 23. Ano yun eh. I think, ang problema sa UP kasi, pag doon mo na maaaralin yan, masyadong mabilis yung pace. So, hindi mo siya ma-absorb ng maayos. Versus kapag, ganito, na self-paced yung work. Mas yan eh, it stays, di ba? Kaya ayoko nang sumasabay sa mga regular classes eh. Kasi pag regular classes, usually it's too fast. Mas mabilis mag-aral on your own at unahan kesa sumabay. Which is weird, but true. Okay, sige, tingnan natin. So, yung derivative nung ln of 5x plus 2 is 1 over 5x plus 2. Yung derivative ng 5x plus 2 is 5. Okay. 1 over sine, so cosine. So, lalabas yung cosine of 4x times 4. So, cosine times cosine over sige. Cotangent din. So, cotangent of 4x. Yung hindi ko ginawa yung form niyan kasi hindi ini-expect ng book eh. So, pinakita ko yung cosine of 4x times cosecant of 4x. Pero that's also correct. Kasi cosine over sine is cotangent. Okay, sa letter C, patingin. Ganito. Yung share ko yung screen ko. Kasi I think may yan eh.
gusto ko na makita mo rin yung technique na ginamit ko. Kasi di ba ang messy nung yung meron kang ln of a complicated power. So, yung pwede mong gawin dito. Okay, so pakita ko lang. Y equals Tsaka ano po pala yan? ln Yung par magnet. ano yan? Yung par magnet po na icon. Ano function? Sorry, hindi ko nagigets. Ano po yung function po ng parang magnet po na icon. Sa taas po, yun po. Teka. Horseshoe magnet po na icon po. Yung anong horseshoe magnet saan? Ano po yung icon sa taas po na horseshoe magnet? Ano daw pong function? Teka, saan yan? Yung sa ano? Opo, ito po. Grid snapping na hindi ko pa nasusubukan. Tabo. At rotation snapping. So, anyway, ito. So, hindi ko rin alam. Hindi ko pa nagagamit eh. Okay, so another way of doing this, ganito. So y is equal to ln of cube root of x cube plus 2x. Tabo. So, pwede mong gamitin yung properties ng logarithm. X cube plus 2x raised to this is square cube root, so 1/3. I can write this down as ln of 1/3 x squared plus 2x, and then 1/3 ln of x times x plus 2. This becomes 1/3 ln of x plus 1/3 ln of x plus 2. What? Tapos madali na po ng derivative yan, di ba? Super nadali. Epic. Ayun. So, yun lang. That's actually how I did this. Pag alam mo yung properties ng logarithm, minsan mapapadali yung yung pagkuha ng derivative eh. Kasi di ba pag 1 over cube root and then yung derivative ng cube root, di ba para siya nanganganak, di ba? Opo. Ayun. So, para lang maiwasan yun at madaling gawin. Sometimes it's easier to just use properties of the logarithm first before you get the derivative. Opo. Okay, stop sharing muna ako, tapos balik tayo dun sa next item. So, patingin nung yung next letter. Okay, so dito, log base 7, so ln of, and then, okay, tapos differentiate. So 1 over x to the 5th plus 4 times 5x to the 4th. Actually, yung sa di ba constant yung ln of 7 eh. So, hiniwalay ko na, 1 over ln of 7. Tapos times yung derivative ng ln of x to the 5th plus 4. And Actually, you also get I just realized po, yung ginagawa ko na po, pero baka magmali pa eksperimento eh. Pero anyway, nung ginagawa ko po, nakita ko, pwede ko naman pala ilabas yung ln of 7 sa 1 over ln of 7 para product rule na lang. Kasi mukhang nag-quotient rule ka dito eh, di ba? Opo. Yeah. Sige. Yung next letter, yung E. So y equals x over ln of x
Tapos, ganun ulit. Yung, gamitin mo yung properties ng log. Ano yung itsura niyan? That's ln of x minus 1/2 ln of x squared plus 2. Sulat pa yan sa baba. Y equals Green. ln of x minus 1/2 ln of x squared plus 2. Ah. Na ano nga po na? And then, Okay. and then differentiate. Pareho lang yung lalabas niyan eh. Yeah. And then, kung gusto mo i-combine, babalik ka din sa 2 over x squared plus 2. 0 na pala yun. Okay. Kaya sa So, kanya 2x. po, naka-partial fraction na. Nagtataka po ako, ba't niya gagawin pa yun kung naka-okay, naka-ganon na po yung tama na yung form. Okay. Ayan. Blepic. Wow. So, it's still the same answer. Pero, for some purposes kasi, yung may mga techniques kasi for differentiation na mas madaling gawin kapag kumuha ka ng ln and then use the chain rule. Sige, bigyan ng example ng ang tawag doon logarithmic differentiation. Example lang. Pero hindi kasi outside the scope to eh. So, gamitin mo lang siya after or kapag sa ibang subject na. Pero, ganito yung technique. Kaya, sorry, share ko muna yung screen ko. Hindi sana po. So, paano kung ganito? Meron kang complicated product. Kaya, pakita ko yung So, ang tawag dito ay logarithmic differentiation. So, ito yung name. Wala kayo. Teka. Ayan. So, logarithmic differentiation. So, ang idea dito, gumamit ng ln and chain rule. So, for example, what if meron kang complicated product? X squared plus 2, x to the 5th plus 7x plus 3, tapos x to the 5th plus Actually, 1. I just found out, I just realized, paano po i-product rule natin? You will treat yung tatlo or 3 or more na factors. Paano niyo po i-product rule yun? Yeah, may yan eh. Pwede kasing i-distribute mo yung product rule or para siyang, actually may hindi, sige, mamaya, may mapakita na akong isa pa on the product rule. Binomial expansion naman. Okay, so ito, yung what if meron kang ganito na, let's say, ln of x. Halimbawa lang. So, meron tayong, ngayon, kung magpa-product rule ka dito, di ba mahaba? Or, dagdagan pa natin, 2x plus 1. Bro? Ang technique ganito. Kung naman, pag kinuha mo yung logarithm yan, ang makukuha mo, that's ln of x squared plus 2 plus ln of x to the 5th plus 7x plus 3 kaya nga plus po, ln. Kaya yata po na, di ba po na-invento yung mga logarithms para yung mga complicated products maging sum na lang. Tapos hindi ko kunin nila. Okay, so let's say ito, may complicated sum, nagiging product of logarithms. Nagiging sum of logarithms. Ngayon, pag dinifferentiate ko yung left, ang makukuha ko, ang derivative ng ln of something by using the chain rule, this becomes 1 over y dy dx.
ito, magiging, so pwede mong kuha ng derivative yung bawat isa. So, I get x squared plus 2, 2x plus x to the 5th plus 7x plus 3, 5x to the 4th plus 7, plus x to the 5th plus 1 times 5x to the 4th minus 1 over ln of x times 1 over x minus 1 over 2x plus 1 times 2. Pero alam natin na ang y is this. Ito. Ah. Epic. So, you can do some, pwede mong gawin lang dito ay, ang dy dx is just, sulat mo yung buong expression for y here, and then multiply it out to yung result. Tapos bahala ka na kung gusto mo i-simplify pa yan. Opo. Pero instead of Okay, yung, so that's, if i-multiply niyo po lahat yun, this is much less work. at least ganito naka-factor na. Opo. Diba? Ngayon, yung other thing, ito, paggawa ko naman sa'yo, what if meron kang dalawang functions, f and g, i-multiply natin, tapos kuha tayong derivative. Diba? Left d right plus g df dx. Diba? Opo. Ano ang nth derivative ng product? Palaki po Okay, ng mga try mo yan. So, yung... Sige, try mo. Ano yung may pattern niyan eh. And you should, like, may kilala mo siya eh. Pag kinumpare mo with chapter 3. Opo. Nasaan Hindi, yung sige, tsagain mo muna. Ano Wait yung itsura niyan? So, kuha ka ng second derivative, third derivative, fourth, ng product na f at g. Tapos tingnan mo kung may kilala mo yung pattern. Nahanap ko lang po yung... Sulat mo siya. Hindi, share mo na yung screen mo. Tapos sulat mo. Iba yung yung subukan mo yan eh. So, kapag product, or magbukas ka ng hiwalay ng Google Sheet. I think kasi naka-interfere yan, di ba? Mag-new sheet ka na lang. So, separate tab, tapos new sheet. Yung luma. Mag-i-clean ko na. Okay. So, Para mas scratch out mo siya. Of f times g. Wag yung bilog na dot kasi ang itsura niyan function composed f of g eh. So f times g lang. Yan. f of g lang po. So yung first derivative ano yung sagot? Tapos ano yung second derivative? So gawahan table hanggang fourth or fifth derivative. Okay. So So
Okay, ipaproduct ko rin. Ipaproduct ko rin to. Okay. Ah, paano naging Y, G, skirt, as, plus, Okay, simplify mo ng konti muna. Or simplify mo pa. Hindi, wag mo siyang i-factor. Simplify lang. Kasi hindi siya ma-factor talaga eh. May magko-combine ba dyan? the two. Okay. Yung tweak mo na, gawin mong middle term yung 2df dx dg dx. Baka kasi mas simple kapag ginawa mo siyang middle term. It totally does not look like ano po yung tawag na expanded na square. So i-middle term mo yung yung na. Times dg dx. Okay. Ngayon, differentiate ulit. Tapos pwede kang gumawa ng, hindi, sige, ayoko mo magsalita. Anong pattern? Subukan mo ulit yung third derivative naman. dn dxn. Yan. Okay. What? Wait lang mo. Brain freeze. Ano kasi? Yes. Okay. So, magka-3 yun. Yung isa naman magka-3 rin. Wait. Yung isa rin magka-3. Okay, so ito magiging So magkakaroon tayo ng 2, 4, 6. So, yung expected ko po is f d to the fourth minus blah blah blah
Tapos yung binomial expansion as if okay. Tingnan ko yung Ano yung, ano sa 14641 ba? Next sa Pascal Triangle? 14641. Yes, 14641. Expect po 14641. Three, dami. Okay, okay. 3 DF. alam mo, huwag kang matipid sa space. So, kuha ka ng gawin mo sa next page or something. Tanggalin mo muna ito isa. Hanggang ka muna. I-expand ko lang. So, simplify mo muna yung third derivative para madaling mabasa. Tapos gawin mo in increasing order of increasing order of derivatives of f. Okay, tapos since 10 seconds na lang, pasend na lang ng bagong link. 10 seconds na lang. Oh no. RIP. Yung okay, pero kung ano, ang mapansin mong pattern dyan, if you get the derivative of a product, the nth derivative, lumalabas yung mga binomial coefficients. Abo. Tsaka mukha rin po siyang binomial. Ay, yung binomial Diba? theorem. Okay, so pwedeng punta tayo dun sa ano, yung sa next na yung next exercise, parang Physics 1, 1 by 2. Ano po yung last 13B yata ba? sa ha? Nabasa ko. Parang ano yung wifi yata dito. Ayun. So, tingnan natin. To x squared minus 2x, sige, 13b a, 1 over x minus 5. So, negative 1 over 5 minus x or 1 over x minus 5. So, b, 3 minus x cubed, negative 3x square. Okay. X squared minus 2x, 2x minus 2. Ah, hindi pala daw po tapos yung Practice now 6 po. 60. Sige, tingnan natin. Okay, so x 1 over tangent 2x, 2 secant squared of 2x plus ln of tangent of 2x. Kaya, yun ko lang yung calculation ko. Question. Okay, so 2.54. Tapos yung isa,
Okay, 0.198. Okay, yung next practice now 6, so 13B1 na. B1, B, next page. Tapos na. Naghang eh. Ayan. Yung next na. Next na? Wait lang. Hindi, na-check na natin to, di ba? So, punta tayo sa 2. D, to next page. Wait lang. Ayan. So, teka, yung 13B, okay, wala mo pala. Wala pa ano. Hindi ko pa nagawa. Ginawa ko na. Pero, di pa nasulat. Okay. 10 over 5x minus 1. Very epic. Okay. Yun naman. Full square. Okay. Yung F, The claw. Okay, there. Wait. okay. Zero. Yes, okay. There. Ayan. Red, green, okay. Ay, green pala. Okay. Sa right side. Vanny. Ginawa ko po kasi dito yung quotient rule, RIP. Oo nga.
Ang dami kong wasted time. Sana na ubos na pala to. Okay. Yung sa number 2 rin pala po may ganun eh. Ginawa ko po yung square root. So, dun yung quotient Mm. ko. Patay ako dun. Okay. Negative. Okay. So, ayan. Bro, it was this simple. Ano yan eh, pag tingnan mo yung sa B2, ang daming simplifications nangyayari kapag inuna mo yung pagkuha ng, yung simplify mo muna yung ln. Sige, ito yung last na gagawin na titignan ko, yung letter, yung 13 B2. Kasi 6 p.m. na rin eh. Abo. Pinabo. Namin ko lang. Ito. Okay, yung gusto kong tingnan yung letter C. Kasi tingin ko yung A at saka B relatively simple na yan eh. Pinabo. Lipat ko lang dito. So, gawin natin yung C and D na lang. Very simple. Okay. Wait lang. C. Bro, yung sa akin po, talagang inano ko sa... No! Kaya, ba't kaya? Ano kasi? Ano basta to? Dito sa next page. Ayun, negative 5. Ay, iba pala dito. Okay, negative. Kailan ba yung negative? 3 lang. 3 over 2, 6x. 2, okay, good. 1 over 2. Okay. Hindi ko na mapasimplify yan. Okay na yan. Although nung ginawa ko siya, kinumbine ko pa siya into a single. Actually, meron din po akong simplified fraction kasi yung ginawa kong quotient tool. 5 over yung yung product po lahat nun. 5 over 2 times 3x minus 1 times 2x plus 1. Okay, so yung letter D naman. Ano ko nilagyan ng parenthesis? Ang dalag pala. Okay. Okay. Tapos, before you do that, may simplification pa. Wait. Why did I leave that out? Ano ba yun x to the 2/3. Delete. Doon na siya eh. 3x na. Okay, minus. And then 5x. So, Yeah. 2 over 3x minus 5/3. Okay, pwede na rin. Ayan.
Okay? So, for now, we'll stop here and then we'll continue today's Thursday. So, we'll continue again on Sunday. Opo. Opo. Thank you po, sir. Thank you po. Actually, yung pansin mo, na actually kaya maganda rin na tinatry mo muna on your own kasi pag hindi mo ginawa yung the long method, di mo ma-appreciate yung method na yun di ba? Opo. Opo. Okay? So we'll stop here. I'll see you again this coming Sunday. Bye-bye. Okay Okay po. po. Thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Okay, we'll finish that also. Yes, very good. Good job, son. Bye. Stop recording.